dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa ibang balita mga kababayan, nako, eto na. Oo, pasok! Sa Kongreso. Nako, nagdidelikado ho itong si Kiko Barsaga na masibak. Oo, kasi nakakailan na daw hong suspension diyan po sa Kongreso dahil nga po dito sa mga katarantaduhan niya. Nakakadalawa na ho, mukhang isa na lang, bibinggo na. So isa pang kasalanan ang magagawa ni Kiko Barsaga ay tuluyan na hong masisibak bilang kongresista. Nako, eto na mga kababayan, pakinggan natin. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion kasi it's usually suspension, then expulsion. Wala umanong senyales ng pagsisisi o kahit anong pagbabago kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kabila ng kaliwat kanang nakuhang reklamo dahil sa mga umano'y maling asal nito sa Kongreso. Para kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, maaari na itong ma-expel o mapatalsik bilang mambabatas matapos 2 beses na patawan ng 60-day suspension. Parang his point is, that's his nature as a cat. But he's not a cat. He's a member of Congress, duly elected, who should demonstrate what is expected, commensurate to his position. Paano ngayon ito mga kababayan? Paano? Yan ang sinasabi ko. Bye-bye natin. Ulit-ulit. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Yan. Ano yung higher penalty, madam? Ano yun? Mga late na kayo. Okay lang yan kasi busy ngayon ang tao. Nandoon kay, kay Madam Luistro. Well, technically, it's expulsion kasi it's usually suspension, then expulsion. Wala umanong senyales. Ito naman si Ibinuya. Ibinuida. You're obsessed with Martin but only accusation. You are no different from Sara Duterte. All accusation but no evidence. File a case, you coward. Just saying, sabing ganun mga kababayan. Alam nyo? Natuto lang mag-English pero bobo. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga marunong magsalita ng English bobo. Kadalasan, mga kababayan ng matalino, marunong mag-Ilocano. Nakuha nyo? Nakuha nyo, mga kababayan? Parang si Martin, magaling lang mag-English, pero kita nyo. Nabulelyaso. Ito namang isang to, pa-English pa. Pero mahina ulo. Patanga-tanga. Ganito ang mga Martinico. Biruin nyo, naghahanap pa rin ng ebidensya kung di ba naman tanga. Biglang ipapasok to. Yun na nga, out of topic. Tapos, pagka sinita mo, pagka pinatulan mo, sasabihin niya, biktima sila. Pag sinabihan mo ng sinagot mo, yung mga ganitong banat, biktima ang tingin nila sa sarili nila. Putik na yan, natuto lang mag-English, feeling matalino na. Tandaan nyo, hindi porke marunong kayo mag-English, matalino na kayo at lagi kayong tama. Kadalasan yung mga marunong mag-Ilocano, silang tunay na matatalino. Tignan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Marunong mag-Ilocano. Ay, bakit si Martin marunong bang mag-Ilocano? Mga ganong mga sagutan, Maring Joji, pag bobo yung kausap mo,
Dapat ang pantira mo pambobo rin eh. Ewan ko, paulit-ulit na lang to. Eh sabi ko sa inyo, eto ho yung mga natutuka ng mga ahas eh. Oo, eto ho yun, yung nasa harapan na nila ang ebidensya, hindi pa rin nila nakikita. Parang ganyan, ano, nasa harap na nila yung ahas, oh, tutukain na lang sila. Hindi pa rin nakikita. Tanga-tanga nyo talaga, sa totoo lang, masakit to, pero dahil mahal ko kayo, i-real talk ko kayo. Ha? Hindi porke sinasagot ko kayo, hindi ko kayo mahal. Ha? Binuya, mahal ko kayo, kaya i-real talk ko kayo. Ang tanga-tanga nyo. Oo. Iuntog nyo nga yung mga ulo nyo sa semento para matauhan na kayo. Putik na yan, no? Tatanga. Bobo, mga putang ina. Oo. Ang dami-dami ng pinakita natin na ebidensya. Hindi pa rin, lako. Bobo. Tanga-tanga. Tanga-tanga nyo. Oh. Ng pagsisisi o kahit anong pagbabago kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kabila ng kaliwat kanang nakuhang reklamo dahil sa mga umano'y maling asal nito sa Kongreso. Para kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, maaari na itong ma-expel o mapatalsik bilang mambabatas matapos dalawang Ibig mo tawagin ka pang coward. O, tignan na, wala na nga makasagot sa akin sa mga kakampi nyo. Kayo na lang yung pumupunta rito. Diba? Tama ba? Diba? Dayan Asuncion. Wala na nga makasagot na na mga sa inyo, mga tagapagtanggol ni Martin sa mga sinasabi ko. Tapos pupunta kayo rito, yan lang yung sasabihin nyo. Iaabante nyo yung mga katangahan nyo. Anong pagkakaiba nyo sa mga DDS, Kung meron man kayong ihalin tulad, nakatulad ko si Sara, mali kayo. Kayo yun dapat ihalin tulad kay Sara Duterte kasi pare-pares kayong mga bobo at tanga. Tanga! Nakakainis. Oo, nakakainis. Minsan naging kakampi mo yung tanga. Oh, di ba? Ewan ko, bahala na nga kayo dyan mga kababayan. Wala, hanggang ganun lang yung kaya nilang utak talaga mga kababayan, no? Oh. Di ba, sabi rito tuloy ni Maring Joji, coward ka pa ng lagay na yan, boss. Kung kaduwagan, yung pong banggain ang mga malalaking mga politiko katulad ni Martin, ano pa tawag nyo siya ibang vlogger? Ano yung mga yun, di ba? Coward ibig sabihin daw takot daw ako. Duwag, ganun. Duwag! Duwag ka, Mike Cervera! Tanga-tanga mo. O, di ba? Pag di ba naman tanga? Duwag ba yun? Halos ayan inuubusan na nga ako ng pera. Nakita nyo ba yon? Yung propaganda nila sa akin? Ayan tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko. Binayaran na ho. Alin? Ay, Boss Mike, wait. Yan. Dali, yan. Nasaan ka? Nawala ka dito. Yan, gumagamit na nga sila ng mga salapi nila para sirain ako. Di ba? Ayan gumagamit na rin sila ng salapi nila para sirain na tayo. Ay, kayo ba'y naniniwala dito? Kailan ba ako nagsalita ng ganire? Ayaw na naming iboto ang mga Marcos daw dahil niloko lang ang mga taong bayan. Ay, sinabi ko ba yan? Ibig sabihin, mga kababayan, hindi nila kaya na manduhan yung mga vlogger ni Martin. Tingnan nyo, yung mga Martinico, makinig kayo, mga potang ina nyo. Hindi kayang manduhan yung mga vlogger para ako'y sagutin. Makinig ka, Jojo Chavez. Yung mga kakampi mo. Di ba? Pero yun ang banat ito, mga kababayan,
Hindi kayang, hindi nila ako kayang sagutin sa pamamagitan ng kanilang vlogger. Tapos, ang gagawin, maghahanap ng mga bayarang page katulad nitong Ganap PH na bayaran para ikaw ay gamitin siraan. Pero kung pupuntahan nyo mga kababayan ko, pupuntahan nyo yung page na yan, puntahan natin, Boss Mike. Ganap. Yan ha. Pag pinuntahan nyo, itong putang inang page na to, ayan na makikita nyo, yan ang makikita nyo, sunod-sunod yan, Robin Padilla, ayan ha, mga kababayan ko, si Pulong, ang putang ina, ang putang inang Robin Padilla, at ano pa, Luistro, idol, yan, putang ina Sara Duterte, isa pang itong putang inan to, syempre ang idol natin si Atty. Claire Castro, si Risa Hontiveros, idol, ito na naman putang inang Sara Duterte, kung ano-ano mga pinopost nila. Sino pa ito? Mukhang kilala ito eh. Robin Padilla uli. Putang ina. John Lloyd Cruz. Sino pa? Putang ina Baste. Bakla. Ito. Ito bang isang bakla? May sirang ulo. Sino pa? Sino to? Si Congressman ano to? Sa Kongreso, no? Si Laila de Lima. Kung ano-anong ginagamit. Sino pa to? Si Lauren Ligarda na anak niya yung iyakin. Ito naman si Badiday. Si Jingo Estrada. Si Bato. Kita niyo mga kababayan, yan, si Trillanes, idol. Sino to? Si Cayetano, Boy 10K. Sino pa yan? Mga kung sino. Agamulak. Utang inang yan, Sara Duterte. Si ano uli? Pulong. Sino-sino yung mga yan? Si Luistro uli. Vic Soto. Sino yan? Pati mga artista. Derek Ramsey. Alaka. Utang ina, Mike Cervera na yung kasunod. Nakapila na ho yung mukha ko ron, Gano'n, hinilera na ho yung mukha ko. Hayop eh. Kita nyo, mga kahilera ko, yung mga agamulak, ganun. Mga Big Soto, ganun. Ewan ko. Anyways, mga kababayan ko, alam ko naman yan, may mga darating pang mas matindi dyan. Marami pa silang gagawin na paninira sa atin. Pero kinang-ina nyo, hindi ako magpapatinag sa inyo. Kahit marami kayong pera, kahit ubusin nyo yung mga ninakaw nyo sa gobyerno. Akala nyo mapapahinto nyo ako? Lalo lang ako mag-i-enjoy sa ginagawa nyo. Babala ko yan sa inyo, babala ko sa inyo. Baklang mataba, kilala mo ko. Tanungin nyo sa tauhan yung aso nyo na mukhang baboy pero aso. Di ba? Yung tauhan nyo, mukhang baboy pero aso. Tanungin nyo kung ano ugali ko. Lalo lang ako na nagpupumiglas kapag kaginaganyan nyo ako. Di ba? Mahina lang kayo eh. Kung binigyan nyo na kami rito ng 5 maleta, tapos papamahagi ko rito yung 3. Di ba? Di ba? Di tapos na sana. 4? Wag na tayo mag-usap. Paano mga kababayan? Meron pa akong lakad mamaya kasi. May meeting ho ako sa isang mall dyan sa Quezon City. Alam niyo naman ako lang ho yung mga kababayan, kakatiwalaan sa mga ganyang bagay. Masyadong sensitibo yung i-spot ng mga lokasyon para pagtatayuan natin ng negosyo. So mga kababayan ko, lalabas na muli ako mamaya. At magkita-kita na lang tayo siguro mamayang gabi. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama. Hindi ko man ko kayo nabate isa-isa, pero
Shoutout po sa inyong lahat. Manood po tayo ngayon dyan sa Kongreso. Subaybayan natin po yung nangyayari. Our beloved Boss Mike Cervera.